Thank you, Tor. Praise God. Patuloy po natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung the best, yung pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon. Wow! Hallelujah! Come on, worship the name of Jesus. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! 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 Praise God, hallelujah. Napaganda ng awitin, mga kapatid. I am reminded you have been faithful. Amen? Wow. Grabing message, mga kapatid. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Doon sa likod, mga kapatid, nagbubulungan kami ni Brother Primo. Pagdating ni Brother Primo, sabi, medyo mainit, Brad. Sabi ko, oo nga eh. Ako nga, pagdating, pinapawisan na ako eh. Bakit? Ako yung magpipreach ngayon, bro. So, salamat sa Panginoon. Salamat, Tor, sa pagkakataon sa mga leaders sa buong iglesia. Maraming salamat. Muli, sasabihin ko sa inyo, hindi pa ako karapat-dapat dito, mga kapatid. So, tinugon ko lang yung tawag ng Panginoon, mga kapatid, na magpagamit. Pag naalala natin kasi ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos, di ka pwedeng tumanggi. Amen? Sa totoo lang, ngayong week na to, grabe kong ginagawa, mga kapatid. Sinisingit ko lang, sabi ko hindi pwedeng tanggihan, unahin ko pa yung ginagawa ko sa trabaho ko kaysa rito. So, nakakahiya sa Panginoon pag tumanggi tayo. Amen? Kung mayroon tayong mga Bible, mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia. Pasuyo na lang po. Sa Book of Exodus chapter 3, verse 10 hanggang 14. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of the Egypt? Next verse. Come now, therefore, and I will... Next. And he said, sana nahiduling na ako, mga kapatid. And he said, Certainly, I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have been sent thee, when thou hast brought forth the people out of Egypt. Ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto thee, and shall say unto thee, The God of your fathers hath sent me unto you, and thee shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you. Next verse, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 32, verse 27, ang pinakapaborito kong verse, mga kapatid, my life verse. Behold, I am, lahat na magsabing I am. The Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Praise God. Hallelujah. Praise God. Dadalhin ko kayo, mga kapatid. Iniisip ko yung title, mga kapatid. Nahirapan ko kasi ako po'y Bisaya. So, tinatitlean ko lang ito, mga kapatid, The Great I Am. Praise God. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Bago ka umupo, sabihin mo sa kapatid mo, God bless you. Praise God. Hallelujah. 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 Pare na po tayong umupo, mga kapatid. The journey of Israel out of Egypt is called the Exodus. The Exodus means a going out forth of special in a group of people. Webster Dictionary defined Exodus means the departure of the Israelites from Egypt. Praise God. During the journey of Israel,
they receive a covenant promise from God, mga kapatid. Ang promise ng Panginoon, based on the Bible, sabi niya, the God give a promise to Israelites and promised them to guide safely towards and the land of Canaan. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi promise ng Panginoon na during journey nila sa land of promise is a journey na nagsasayawan o masayang journey na nagpupuri, nagsasayawan, masaya. Pero ang sinabi ng Panginoon based dun sa promise niya to guide safely. Amen? Praise God! During the journey, mga kapatid, nagbigay yung pangako o promise of covenant ang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi dito sa promise of covenant, Exodus 19 verse 5, if you obey my voice and keep my commandment, or keep my covenant, you shall be my possession. You will have a blessing beyond other nation. Ibig sabihin, mayroon kang blessing o favor meron sa iyo na wala sa ibang bansa. And that's one of the promise ng Panginoon, mga kapatid. Number 2, covenant, mga kapatid, you will be a kingdom of royal priesthood. You will have an intimate access to God. Ang priest, mga kapatid, during Old Testament, meron silang privilege and access intimate sa Panginoon. Hindi pareho sa iba lang normal na Israelites na wala silang access para lumapit o magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Number 3 promise, mga kapatid, Israel will be a holy nation, set apart from all other people, will share God's character. Number 4 covenant, God will defend Israel from all other enemies. Sabi ng Panginoon, I will be an enemy to your enemy. Wow! Grabing protection ng Panginoon, mga kapatid. 5, number 5 ng covenant niya, God will be merciful and gracious. In one condition, mga kapatid, if you obey my covenant. Binigay ng Diyos ang kanyang pangako, yung covenant. Tandaan natin ang Panginoon, pag nagbigay ng promise sa iyo, gagawin niya. If God promise, God will accomplish, mga kapatid. Hindi siya pareho sa tao. Sabi nga nila, promise was made to be broken. Totoo ba yun? So, ang Panginoon, iba, mga kapatid. So, during sa Old Testament, mga kapatid, ang Egypt, nung nilabas ng Panginoon sa Egypt, yung mga Israelites, ang Egypt is a symbol of power, symbol of wealth, with strong army, with powerful king. And even, pag nabasa natin yung time ni Joseph, mga kapatid, nakikita natin doon na kung paano si Joseph ginamit ng Pharaoh during crisis, mga kapatid. Nagkaroon ng famine sa Egypto, mga kapatid, na 7 years. And even si Abraham, mga kapatid, yung kanyang descendants, pumunta sila, kung mabasa natin sa Old Testament, pumunta sila sa Egypt for what purpose? Para sa pagkain, para pag may masisilungan sila during crisis. So, ganun ang Egypt, mga kapatid. Ganun siya ka makapangyarihan. Hallelujah. So, nung sinabi ni alang Panginoon kay Moses, nung kinonfront ni Moses si Pharaoh, ang akala ng Pharaoh, mga kapatid, dahil makapangyarihang bansa, mayamang bansa at maraming sundalo, ang sabi ni Pharaoh, ang akala niya is siya na ang pinaka makapangyarihan sa buong mundo. Dahil sa kanyang power, dahil sa kanyang kayamanan, because of his army. Pero hindi niya nakayanan ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Nung naharap ni Moses si Pharaoh, mga kapatid, ginawa na niya ang lahat ng paraan. Ginagawa na niya ang lahat ng kanyang makakayanan.
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pero this God, this Pharaoh of this world, even yung kanyang gods, mga kapatid, no match the power sa great I am, mga kapatid. Wala siyang kapantay at hindi niya kaya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito lang ay nagpapatunay, mga kapatid, walang sino mang pinakamakapangyarihang bansa, walang sino mang taong makapangyarihan na pwedeng pumantay sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Ganon din, mga kapatid, anuman ang plano ng Diyos sa buhay mo, walang sino mang tao na pwedeng humadlang. Kung ano ang pangako ng Diyos, gagawin niya at wala siyang pakialam kung sino yung hahadlang. Ang Diyos ay manatiling Diyos. Ang tao ay manatiling mahina at tao. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Pharaoh, mga kapatid, is a type of Satan sa mundong ito, mga kapatid. Sa Bisaya pa, yawa talaga yan. Si Satanas, yawa talaga yan. Wala ka na magagawa dyan. Sisirain ka, wawasakin ka, guguluhin yung buhay mo. Pero ang Diyos, laging nakahanda para sumaklolo sa'yo. Hallelujah! Praise God, praise God. Sa buwan ko pagkisunod, mga kapatid, during sa experience sila, kung mababasa natin yung Bible habang naglalakad sila, sabi nga, yung distance ng Egypt to Canaan, o Kanaan, mga kapatid, is 8,842 kilometers. Sipin mo ang layo nun. Yung galing kang Pasay LRT, mga kapatid, papuntang monumento, ang alam ko dyan, 8, kung hindi ako nagkamali. 8 kilometers o 15 kilometers. Napakalayo. 8,842 kilometers. Habang silang naglalakad papunta sa Promised Land, mga kapatid, na-experience sila ng sinasabing the pillar of cloud. Yung pillar of cloud, naglalakad sila sa disyerto, mga kapatid, sa gitna ng init, pero na pillar of cloud, pinoproteksyonan sila para hindi sila maiinitan. Nang hindi sa ganoon, nang hindi sila mauubos yung pagod nila dahil sa sobrang init, mga kapatid. Pag naglalakad sila sa gabi, the pillar of fire, nandoon yung naglalagablab na apoy na sa gitna ng madilim na disyerto, nandoon ang Panginoon, mga kapatid, nagpuproteksyon sa kanila. Wow! Napakagandang journey, mga kapatid. Kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Nung naka-experience sila sa Red Sea, mga kapatid, mas lalo silang natuwa, mas lalo silang nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil nakita nila kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nila, kung paano niya hatiin yung Red Sea, mga kapatid. Sa Exodus 15 verse 1, nagkaroon ng kagalakan, kasiyahan at celebration ng Israel kasama si Moses. Nag-aawitan sila, nagsasayawan sila dahil sa kasiyahan nila na na-experience nila ang kabutihan ng Diyos. Kung paano sila pinalaya sa Egypt. Wow, napakagandang presensya, mga kapatid. Pero ang problema, mga kapatid, no habang naglalakad na sila sa Egypt ng 8,842 kilometers, mga kapatid, napapagod na sila, nakikita na nila kung gaano kahirap maglakad sa Ehiptong gutom. Ang nangyari, they began to complain. They began to complain, at hindi lang sila nag-complain, they curse God. Ang Diyos ng Israel na nagpalaya sa kanila sa Ehipto ay kinurse nila, mga kapatid. Ganon po ang tao minsan. Sa gitna mo nag-i-enjoy ka ng kabutihan ng Diyos, kung paano ka pinoproteksyonan, paano ka iniingatan, minsan tayo ay nagre-reklamo pa rin. Hallelujah, hallelujah. So ganun man, mga kapatid, yung na-experience nila, nakabutihan ng Diyos. Ang sabi doon sa Bible, mga kapatid, sabi ng mga Israelite, nung nagutom na sila, wala na silang mainom, ang sabi ng mga Israelite, we remember the fish in Egypt.
we lost our appetite. Sabi niya, wala na kaming nakikita dito sa disyerto, kundi ang mana from heaven. Nagrereklamo sila for 40 years, pinoprovidean sila ng Panginoon ng mana para lang may makakain. Sa gitna sila ng disyerto, pinoprovidean sila ng tubig mula galing sa bato. Napaka-espesyal na tubig, mga kapatid. Sa atin ngayon, ang tubig na rin, mineral water, bibilihin mo pa. Pero sa kanila, mga kapatid, dinidemonstrate ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng bato at doon lumalabas ang tubig. Kung gusto nila ng karne, meron in the form of flock and birds, mga kapatid. Pero sa gitna noon, nagreklamo pa rin sila sa Panginoon. Hallelujah! When the service of God, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, attitude is everything, mga kapatid. Ang ugali, sabi nga, parang gulong lang yan ng sasakyan. Parang pag hindi mo pinalitan, hindi ka makakarating sa iyong paruruunan. Hallelujah, hallelujah. So ganun, mga kapatid, yung reklamo nila na bakit ganito ang nangyayari minsan sa buhay natin, Lord. Kailangan ko ng trabaho, Lord, wala akong trabaho. Umiiyak tayo sa Panginoon. Pag pinoprovide ng Panginoon yung trabaho, sasabihin naman natin, Lord, ano ba tong trabaho to? Ano ba tong amo ko? Parang may lahi ng impacto. Lord, ano ba tong boss ko, Lord? Gusto ko agad, pag may binibigay na trabaho, gusto ko agad, deadline. Kabibigay mo lang, deadline na sa susunod na oras. Ano ako? Backdo, automatic agad? So nagrereklamo, ano ba to, Lord? Tulungan mo ako. Pero hindi mo na malayan, mga kapatid. Hinihingi mo yung trabaho mo sa Panginoon at nung ibinigay na, tayo ay nagreklamo. Kaya nga ng awitan kanina, mga kapatid, kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon. Ang problema, mga kapatid, ang Israel ay pwede nating may hambing sa ating sarili. Tayo yung spiritual Israel, mga kapatid. Doon ipinapakita kung anong klase meron ang Israelites. Ganon din po tayo, mga kapatid. Minsan, inahambing natin ang ating sarili. Ang problema din sa Israelites, mga kapatid, nagkaroon sila ng unrealistic expectation. Ang akala nila habang naglalakad tungo sa promised land, pwede lang mag-email, mga kapatid. Attack! Sige, attack! Pwede lang magsi-selfie, okay, post na, papunta tayong promised land. Ganun ba yun, mga kapatid? Masyado silang nag-expect, unrealistic expectation ng ginawa nila. Pakaramdam nila nandoon sila sa loob ng palasyo, nasunod yung kanilang mga luho. Nakalimutan nila nandoon sila sa loob ng disyerto, sa gitna ng disyerto kung saan ginaguide sila ng Panginoon upang yung kanilang pananampalataya ay tumibay at lalo pang lumalim, mga kapatid. Faith is like a muscle. The more you exercise it, the bigger it grows. Pag hindi mo gamitin yung pananampalataya mo, babagsak ka sa Egypt, sa daan, mga kapatid, papunta sa promised land, mga kapatid. So, mga kapatid, ang masaklap pa, mga kapatid, hindi nila na-appreciate ang Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, pag may problema tayo, ang Diyos lang ang tunay na kasagutan. Nung time doon sa Bible, nung ang Panginoon ay naglalayag kasama yung kanyang disciple, mga kapatid, alam ng Diyos na may bagyo. Alam ng Diyos na may alon sa unahan. Pero hindi sinabi ng Diyos, oy, Peter, oy, Pablo, alis, alis. Kasi may bagyo doon sa unahan. Never niya sinabi, mga kapatid. Hinayaan niya yung kanyang paglalayag doon sa bangka, mga kapatid, para ma-experience nila at makita nila na even storm, kaya niyang kontrolin. Kung hindi niya hinayaan, kung pinapigilan niya, hindi nila ma-experience kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Ganon din sa problema natin, mga kapatid. Pag mayroon tayong problema, pag iniiwasan natin yung storm sa buhay natin, iniiwasan mo yung tagapagligtas sa problema, mga kapatid. Hallelujah! Sabi nga, ang Bible, mga kapatid, pag nababasa mo ang Biblia, maraming mga sitwasyon na imposible.
Pero ang record ng ating, ang pinakagrabing record ng ating Panginoon kung paano siya kumilos sa gitna ng mga imposibleng bagay. Even the wall of Jericho, mga kapatid, hindi na kayang tibagin ng Israel. Pero hindi ang tumibag doon ay hindi tao, kundi ang Diyos. Ganon din ang problema, mga kapatid. Kung ang Panginoon kaya niyang hinati yung Red Sea para may madaanan yung kanyang mga anak na Israelita, ganon din niya gawa ng paraan yung iyong problema, mga kapatid. Wow! Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ni Moses, ni Abraham at ni Isaac ay siyang Diyos ng SOP. Hindi siya nagbabago kahit kailan. Kailanman nagbabago ang tao pero siya hindi. Hallelujah! Patuloy na naging tapat ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Minsan sa expectation natin sa buhay, napakataas. Gusto mong magtayo ng isang malaking bahay. Pero ang totoo, wala ka namang hanap buhay. Paano ka makapagtayo ng malaking bahay? Minsan, yung mga anak natin, mga kapatid, pinapangarap mong maging abogado at maging matalino. Paano ka maging matalino at abogado? Ikaw nga nung nag-aral, hindi ka nga nakakuha ng medalya. Kating-kating ka pa sa classes. Di ba? So, nandun yung unexpected, unreasonable, unrealistic ka expectation natin sa Panginoon. Kaya kung mag-expect tayo sa Panginoon, yung totoo na, yung tama na, at yung dapat na nakalooban ng Panginoon. So wag lang po yung mga kapatid na iniisip nating tama itong ginagawa ko. No, 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 no. Kung ano ang tama ng Diyos, ay yun po yung maging moral mo, mga kapatid. Yun po yung dapat na maging standard mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi pwede ang akala mo'y tama, pero sa harapan ng Diyos, hindi ka tama. Minsan nangangarap tayo ng langit. Oy, gusto kong pumunta ng langit. Pero ang buhay natin, ginagawa natin, hindi makalangit. Hallelujah! Masyado tayo nangarap ng promised land. Pero ang buhay, ang ugali natin, hindi karapat-dapat sa promised land. Masyado tayo nangarap ng langit. Pero hindi mo pinapangarap ang relasyon ng Diyos sa langit. Hallelujah! Wow! Hallelujah! Christian. Minsan, mga kapatid, pa-experience natin habang tumatagal tayo sa ministry, minsan yung ministry, ginagawa na natin panakip sa ating mga kasalanan. Everybody say amen. Magpakatotoo na tayo. Lahat tayo nandito sa ministry. Pero mas gusto ng Diyos yung relasyon mo kaysa ministry mo. Aanhin mo yung ministry, tumayo ka rito sa pulpito, pero ang buhay mo ay hindi ka kaya-aya sa Panginoon. Din sasabihin natin, ang Diyos ay makapangyarihan, pupunta tayo sa langit. Pero ang buhay, ang ginagawa natin, hindi makalangit. Wow, hallelujah, church. Hallelujah. Para tayo, mga kapatid, para tayo mga taga-Israelita, mga kapatid, hindi tayo marunong mag-appreciate sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ito pa, mga kapatid, sa gitna ng ginawa ng Diyos, instead of showing gratitude for all that God had done for them, they have given them the credit to the golden calf. Ang sabi ng Israelite kay Aaron, mga kapatid, make us God, that which shall go before us. Praise God, sa gitna ng dinaanan, sinamahan ka ng Panginoon sa buhay mo. Inako ka ron sa kumuloy na pinanggalingan mo. Pinalaya kan Diyos sa kasalanan, mga kapatid. Sasabihin mo pa rin, bigyan mo kami ng Diyos na siyang gagabay sa amin. Nasaan na ang Diyos ng Israel? Nasaan na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran? Minsan sa buhay natin, lahat ng mga bagay na umaagaw sa atensyon sa Panginoon ay dapat nating alisin sa ating buhay, mga kapatid. Minsan pag umaalis tayo, naglalakad tayo sa desyerto, dala-dala natin yung mga bagahe sa nakaraan. Dala-dala mo yung problema sa nakaraan.
Dala-dala mo yung sakit sa nakaraan. Dala-dala mo kung paano ka dumapa sa nakaraan. Kung paano ka sinira ng ibang tao sa nakaraan. Yung nakaraan mo ay nakaraan na. Wala ka nang magagawa ron. Magpatuloy ka, kapatid. Manampalataya ka at magpakatibay ka sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God, praise God. Minsan mga kapatid, sa ating paglalakad, walang perpekto habang naglalakad tayo sa promised land. And yan po ang reality. Kahit kailan, minsan sa tagal mong paglalakad, paglilingkod mo sa Panginoon, minsan napapagod ka. Minsan nanghihina ka, minsan nadadapa ka, minsan nakakalimutan mo ang Panginoon. Pero ganun pa rin, bangon kapatid. Tumuloy ka sa pangako ng Diyos kung saan ka dadalhin. Hallelujah! Make us gods which shall go before us. It breaks the heart of God. Kung ako nga Diyos, mga kapatid, sorry sa salita, pero wala sa Bible, hindi mo makikita. Sasabihin ko sa iyo, wala mo talagang utang na loob. Minsan, ganun tayo, sa gitna ng ginawa ng Diyos sa atin, nagmukha tayong walang utang na loob. Mas sinasamba pa natin yung mga bagay sa sanlibutan, mga kapatid. Mas sinasamba pa natin yung ating mga gadget. Pag may problema tayo, umiiyak tayo. Pero pag wala tayong problema, ayahay tayo. Ang relasyon at paglingkod sa Panginoon ay hindi easy go lucky. Siguro ayahay ka kasi wala kang ginagawa sa Panginoon. Kaya ayahay ang pakiramdam mo. Pero pag may problema tayo, Lord, tabang Lord, di ganun kaya. Tulong Lord, hindi ko na kaya. Kailan natin gawing Diyos ang Diyos sa buhay natin pag mayroon lang bang problema? Kailan natin gawin ng Diyos na Diyos sa buhay natin kung tayo na ba ay nawala na sa Kanyang presensya? Ang sabi ng Israelites, mga kapatid, we lost our appetite. Pag nawalan ka ng gana sa paglilingkod mo sa Panginoon, pag nagwala ka ng ganang mag-worship at magpasalamat sa Panginoon, yan yung oras na ikapahamak mo. Yan yung oras ng distraction mo, kapatid. Ang mawalan ng appetite sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat mangyari sa atin, mga kapatid. Para tayong mga sasakyan, kailangan ang sasakyan ay gasolinahan para makakaandar at makakarating sa kanyang paruroonan. Ganon din tayo. Kailangan natin puspusin tayo ng Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu. Kailangan natin kasama ang presensya ng Diyos para tayo makarating sa promised land. Hindi natin kaya sa ating sarili, mga kapatid. Not by might, nor by power, but thy Spirit, saith the Lord. Hallelujah! Walang imposible sa Panginoon. Lahat kaya niya. Minsan, it's hard to believe because it's hard to obey. Napakahirap mananiwala na ang Diyos kasama mo at makakagawa ng lahat ng bagay. Bakit? Kasi nahihirapan tayong sumunod sa proseso. Gusto natin, ay mabuti ang Diyos, totoo ang Diyos. Pero minsan tinatanggi natin na ang Diyos ay Diyos. Bakit? Pag dinadaan na tayo sa proseso, mahirap yan, hindi lang yan madali, mga kapatid. Pero pag na-overcome mo yung proseso, doon mo makikita ang Diyos, wow! Totoo ang aking Diyos. Hallelujah. Minsan ang Panginoon, mga kapatid, hindi mo siya makikilala. Minsan hindi lang dito sa simbahan. Nagsasayawan tayo, nagkakantahan. Yes, napakaganda yun. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero minsan ang Panginoon magpapakilala sa iyo doon sa malalim na tubig na sitwasyon ng buhay mo.
Hindi mo minsan makilala, kulang yung pagkakilala mo sa Panginoon kung pupunta ka lang ng church. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos, uuwi ka na sa bahay na parang wala lang. Netflix ka agad. Ano nga yung Netflix na panuurin ko? Wala na. Kalimutan mo yung mensahe ng Panginoon. Pero ang Panginoon ay nagpapakilala minsan doon sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Pag dumaranas ka, pinagtatawanan ka, kinukutya ka, hinuhusgahan ka, sasabihin ng Panginoon, "Nak, dito ka, nak! Akong bahala sa iyo, nak, makakasurvive ka. My grace is sufficient for you." Hallelujah! Mga kapatid, anything that takes place sa lugar ng Panginoon, lahat ng bagay na nakakaagaw sa atensyon, sa prioridad sa Panginoon, is an idol, mga kapatid. Lahat na sinabi nga nila, give us God, na siyang mag-guide sa amin. Sa ginawa ng Panginoon, hindi ka pa nakontento, naghahanap ka pa ng ibang Diyos. Ano ba ang Diyos sa buhay natin? Ano ba ang mga Diyos-Diyosan sa buhay natin? Na higit pa sa ating buhay na Diyos. Praise God. Sa Malakay chapter 1 verse 6, mga kapatid, sabi ng Panginoon, "If I am a father, where is my honor? If I am a master, where is the respect due me?" Kung ako ang iyong ama, nasaan yung glorification, nasaan yung honor na para sa akin? Kung ako ang iyong master, nasaan yung respeto na para sa akin? Minsan sa bahay, mga kapatid, ang ugali ko bilang tatay, pag mayroon akong inuutos sa aking mga anak, nagpapasa, "Thank you, nak." In even sa aking asawa, "Thank you, salamat." Bigyan mo ka tuwalya, maliligo ako, "Thank you," pag binibigyan ako, para ma-appreciate. Pero minsan, sa Panginoon, wala man tayong thank you. Minsan, wala tayong pasasalamat, mga kapatid. Bilang ama, pag meron akong binigay sa anak ko at nagpapasalamat, in even yung bunso kong si Caleb, pag sinabing may binigay ako, "Thank you, Papa," para sa akin, masaya na ako dun. Ganon din ang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, "If I am a father, where is the honor? If I am a master, where is the respect?" Minsan, namumuhay tayo na walang respeto sa Panginoon. Kung tayo nga walang respeto sa mga magulang natin, paano tayo magkaroon ng respeto sa Panginoon? Napaka-imposible, hindi niyo ako makonvince. Kung yung ama mo, yung magulang mo, sinisigawan mo lang, huwag mong sabihin sa akin, may maayos ka na relasyon sa Panginoon. No, 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 no. Kung yung magulang natin wala tayong respeto, mga kapatid, paano mo irespeto ang Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, "Everyone is called by my name. I created him for my glory." Ang tanong, mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, "Where is my glory?" Nakapagbigay ba tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon? Nabigyan ba natin ng glory ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid? Tayo lang po ang makakaalam nun, mga kapatid. Ang Diyos lang at ikaw ang nakakaalam. Habang binabasa ko itong message na ito, mga kapatid, hindi ko maiwasang umiyak. Naku-question ko sarili ko, natanong ko sa sarili ko, nabigyan ko ba ng kaluwalhatian ng Panginoon? Sa gitna na ginawa ng Panginoon sa buhay ko, sa pamilya ko, nabigyan ko ba ng kaluwalhatian ng Panginoon? Tayo po ba, sa ministry po ba natin, nabigyan po ba natin ang kaluwalhatian ng Panginoon? Tayo lang po ang nakakaalam sa buhay natin. Yes, nagkikita tayo dito sa church, pero ang totoo, ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam sa relasyon mo, kapatid. Hallelujah, I am the Lord God of all flesh. Mayroon bang mahirap sa akin? Ano ba ang umahadlang sa buhay natin, mga kapatid? Kung paano pinalaya ng Diyos, palalayain ka rin ng Diyos, anuman ang sitwasyon mo sa buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise God, praise God. Nasaan na po ba tayo sa ating relasyon sa Panginoon? Patagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, pero minsan, sa kapitbahay natin, sa kapatid natin, ang dami pa rin nating kaaway. Kamusta yung attitude natin sa paglilingkod sa Panginoon? Attitude lang ba natin, Lord, thank you sa blessings. Amen. Next Sunday ka ulit, Lord, salamat sa araw na ito. Amen. Puro ka na lang thank you, puro ka lang, ano po ba ang ginawa natin sa Panginoon? Huwag kang mawalan ng pag-asa sa paglilingkod. Huwag kang mawalan ng panlasa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi mo kaya, kapatid, kung ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ang Diyos. Minsan sa buhay natin dati, napakalusog natin, minsan napakasaya ng buhay natin at matitempt tayo mga kapatid, bakit ganito ang sitwasyon ko ngayon kumpara sa kahapon? Minsan kinukumpare natin ang ginawa ng Panginoon kahapon kaysa ngayon. Pero pag doon ka nag-focus sa problema at ang sitwasyon mo ngayon at hindi mo iisipin ang ginawa ng Diyos kahapon, babagsak ka sa pananampalataya mo, kapatid. Lalayo ka sa Panginoon. Bakit? Nakapokus lang po tayo sa problema natin na hinaharap. Hindi natin tinutok ang ating mata at ating pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Ano ba ang bagay na mahirap sa iyo? Hindi mahirap sa Panginoon. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Kaya mong abutin kasama ang Panginoon. Ano bang struggle mo? Ano bang kasalanan na meron ka ngayon sa tagal mo naglilingkod sa Panginoon? Kaya kang palayain ng Panginoon. Hindi gusto ng Diyos na manatili ka dyan sa kinauupuan mo. Hindi gusto ng Diyos na manatili ka dyan sa sitwasyon mo. Ang gusto ng Diyos, humakbang ka! Patuloy sa promised land! Hallelujah! 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 God is good and God is good and all the time God is good. Woo! Hallelujah! 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 Nabigyan ba natin ng kalugod-lugod na buhay ang ating Panginoon? Huwag tayong mangarap ng sobrang napakataas, mga kapatid, kung hindi natin itinataas si Kristo sa buhay natin. Huwag tayong mangarap ng sobra. Wala ka namang puhunan na ibinigay sa Panginoon. Masyado kang mangarap ng malaking bagay. Puro ka plano, pero wala kang ginawa para sa Panginoon. Puro tayo reklamo, saya dito, saya doon. Kamusta ang Panginoon? Nasasiyahan ba sa'yo? Hallelujah! I am the Lord God of all flesh. Ang tanong, yung lahat ba ng flesh ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Minsan, ginagawa natin, mga kapatid, mas gusto pa natin ang Diyos ang sumunod sa atin kaysa tayo ang sumunod sa Diyos. Kaya ang buhay natin, bagsak at sirang-sira. Bakit? Ikaw na ang naging Diyos sa buhay mo at hindi na si Kristo ang naging Diyos sa buhay mo. Nandito tayo para isuko natin ang buhay natin sa Diyos. Hindi para magsarili, hiwalay sa Diyos. Hallelujah! Nandito tayo dahil inigyas tayo ng Panginoon. Iniwanan niya ang langit at hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para lang sa'yo, kapatid. Pero ang sinusukli natin, hindi natin na-appreciate ang Diyos. Wow, hallelujah! Church, oras na para gumising ka. Oras na para gumising ka. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi paisi-isi. Pag paisi-isi ka, hindi ka tatagal sa Panginoon. Kung puro ka reklamo, hindi ka makakarating sa promised land. At yun po ang nangyari sa Israelites, mga kapatid. Yung first generation na inilabas ng Panginoon sa Ehipto, lahat sila namatay sa disyerto. Why? Dahil sa kanilang mga pag-uugali.
hindi marunong magpuri, magpasalamat, at mag-appreciate sa ginawa ng Diyos. Puro sila reklamo, kaya namatay sila sa disyerto. Sino lang ang nakapasok sa Promised Land? Si Joshua at Caleb and second generation ng mga Israelites. And even si Moses na leader, nadamay pa sa kalukuhan nila. And even si Moses, na kaibigan ng Diyos, hindi pa nakapasok sa Promised Land dahil naubos yung pasensya niya, mga kapatid, sa Israelites. Gusto mong pumasok sa langit, gumawa ka ng bagay na makalangit. Gusto mong matuwa ang Diyos sa'yo, gawin mo ano ang kalooban ng Diyos sa'yo. Pero minsan, mayabang lang tayo, mga kapatid. Masyado lang tayo nagmamataas. Hallelujah! Itinataas kita, Panginoon. Pero sa labas, hindi mo kayang itaas ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah tayo, mga kapatid, dito sa church. Pero sa labas, hindi mo kayang i-share kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Meron akong ginagawa, mga kapatid, na minsan umiiyak ako sa Panginoon, Lord, ganito na lang ba ang buhay ko? Wala man lang akong maiakay. Meron akong naakay sa Panginoon pero matagal ng panahon. Minsan, sorry pero minsan, magkakasawaan na tayo ng mukha, tayo na lang eh. Tumatanda na tayo rito. Nung una mong kita kabataan mo, ang tangkad, ang gwapo, ngayon, ang taba na, laki na lang dyan. Kasi tumanda na tayo sa paglilingkod. Okay lang yung tumanda, lumaki yun siyan, tumaba ka, tumanda at nagkauban ka, pero mayroon kang akay-akay para sa Panginoon. Ito ka, gawin kitang disciple. Hindi lang ako mag-isa, mawala man ako rito sa church. Kuhanin man ako ng Panginoon, mayroon akong iniwan na kapalit sa church. Amen? Hallelujah! Napakagaling na natin minsan, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo, pati ako. Masyado na tayong magaling, mga kapatid, dito sa loob pero sa labas. I challenge you, mga kapatid, share din natin salita ng Panginoon. Huwag lang tayong makontento na enjoy tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Sarap na kasama ang Diyos. Kamusta yung katabi mong walang Diyos? Kamusta ang buhay na walang Diyos? Gusto ba niyang maging katulad sa buhay mo dati? Oh, hallelujah. Hindi nais ng Diyos, kapatid, na manatili na lang ikaw at ikaw na lang ang pupunta rito sa simbahan. Ang gusto ng Diyos ay mayroong ka ring akay, mayroong ka ring dala sa paanan. Lord, sa gitna ng kabutihan mo sa akin, Lord, mayroon akong kaluluwa na ibinigay mo para sa iyo, Panginoon. Hindi na lang po, yes, maganda yung magpuri tayo, maluwalhatiin natin ang Panginoon. Pero mas maganda yung lumuluhod tayo, tumiiyak sa Panginoon. Nandito yung akay natin, katabi natin. Kaya mo yan, kapatid, gaya ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa akin, kapatid. Maglingkod ka lang. Hallelujah! I am the Lord God of all flesh. Is there anything hard for me? Walang mahirap sa Panginoon, mga kapatid. Wow! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo, mga kapatid. Hallelujah! 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 Church, kung totoo talaga tayong naglilingkod sa Panginoon, kung totoo talaga nating sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, hayaan mo siyang magiging Diyos sa buhay mo. Huwag lang siyang maging Diyos sa araw ng Sunday. At pag-uwi natin, para na tayong walang Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala ang tao. Pero pag ang tao ay walang Diyos, wala siyang magagawa sa kanyang buhay, kapatid. Hindi natin kailangang magpakatalino o sobrang talino na naglilingkod sa Panginoon. Ang kailangan lang natin ay magpakatotoo. Masyado na natin ginagamit ang ating talento. Pero hindi na tayo nagdidepende sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang church ay hindi pagalingan.
ang church ay patibayan. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, nandyan pa ba ang appetite mo sa paglilingkod sa Panginoon? Kapatid, kailan ka huling nagpasalamat sa Panginoon? Kapatid, tunay ba talaga na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos talaga ng buhay mo? Kayo lang po makakasagot niyan. Pero sinusigurado ko sa buhay ko, mga kapatid, hindi man ako perpekto, pero gusto ko si Kristo ang makahari dito, mga kapatid. Lord, bumagsak man ako, nagkapali man ako, naglupagpay, nangihina man ako, magpapatuloy akong maglilingkod sa iyo. Wala akong pakialam sa kahapon. Gusto ko ay ngayon, kasama ka, Panginoon. Wow! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is good all the time. Kahit kailan hindi ka pinabayaan, kahit kailan hindi ka iniwanan, kahit kailan pinakinggan ka ng Panginoon. Now, ikaw naman ngayon ang tutugon sa kalooban ng Diyos. Ayusin po natin ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Pag nangarap tayo ng langit, siguraduhin natin na ang buhay, ang ginagawa natin ay makalangit, kapatid. Huwag tayong magtago sa gitna ng anumang ginagawa natin dito sa simbahan. Ang importante na luwalhati natin ang ating Panginoon. I am the Lord God of all flesh, and there is nothing hard for me. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.